Masakit po sa taenga, masakit sa mata, sabihin kayong mga tulfo. Sino sa mga tulfo? Marami po kami. Meron mong tulfo. May Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Jocelyn Tulfo, Ralph Tulfo, at meron pang ibang mga tulfo na hindi ko na binabanggit. Huwag niyo pong lahatin. Yan! Yan ang sinasabi natin dito. Ginagalit nyo si Ben Bitag Tulfo. Kaya kayong mga ob-ob na mga vloggers, kung ano-anong pinagsasabi ninyo na kesyo naduwag ang mga Tulfo, yari kayo ngayon. Kagaya ng mapapanood ninyo dito sa video na ito, abangan ninyo mga ob-ob na mga vloggers para sa inyo ang video na ito. Pero bago natin simulan, bago natin panoorin ang video na ipapakita natin dito, sapagkat dito sa studio ni Boss Rick Reaction TV, nandito si Bitag, si Ben Bitag Tulfo. Makakasama natin mamaya-maya. Pero bago yan, syempre, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang kanin ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat yan. Kamusta na po kayo? Sana po, sa araw na ito ay nasa mabuti kayong kalagayan, at syempre pa sa video ipapakita natin, sana po mag-enjoy kayo at mamaya abangan ninyo yung ating malupitang reaksyon. At isa pa nga pala, etong si Risa Hontiveros. Anong nangyari sa'yo, Risa? Nagkamali. Totoo ba ito, boss, na nagkamali si Risa Hontiveros? Panunuorin natin ang video mamaya. Yan, dalawang topic tayo rito, kaya unahin muna natin to si Bitag. Panoorin natin kung ano ang kanyang mga sinabi. Ready na ba kayo, mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Ready na kayo? Oh, yes. Kung ready na kayo, wag na natin patagalin yan. Boss Ben, Bitag, ready na po ba kayo? Ready na daw. Papasukin na natin. Eto na. Masakit po sa taenga, masakit sa mata, sabihin kayong mga tulfo. Sino sa mga tulfo? Marami po kami. Meron mong tulfo. May Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Jocelyn Tulfo, Ralph Tulfo, at meron pang ibang mga tulfo na hindi ko na binabanggit. Huwag niyo pong lahatin. Nagmamasid na po ako. Nagsasalita na po ako. Ano mang kasalanan ni Ramon Tulfo, kay Ramon Tulfo yan. Kung kasalanan ni Erwin Tulfo, kay Erwin Tulfo yan, pinang senador. Kung kasalanan ni Rafi, kay Rafi Tulfo yan. Kung kasalanan ni Ralph Tulfo, kay Ralph Tulfo yan. Jocelyn Tulfo, yan po yung mga sinasabi natin, binabanggit po natin kasi nilalahat yun eh. May isa po, si Ben si Bitag. Apelyido ko lamang Tulfo. Huwag nyo lalahatin kasi bibueltahan ko po kayo. Ganun lang po kasimple. Nagbibigay ako ng linaw lamang. Ngayon naman, panunuorin natin yung video ni Senator Risa Hontiveros na nagkamali sa kanyang mga sinabi tungkol sa Supreme Court. Yan ang sinasabi natin kasi dito. Nagdudunong-dunungan tayo na wala naman pala connect doon sa mga pinagsasabi natin. Panuorin natin ang video ni Senator Risa Hontiveros. Senator Risa, pasok na! Pinamukha naman po ng Korte Suprema na mali po yung inihalimbawang kaso po ni Senator Risa Hontiveros sa katwiran nitong may insidente na binaligtad ng Supreme Court ang isang unanimous decision nito. Hingin natin ang detalye sa balita ni Mayan Corvera. The good gentleman's own position is based on his own speculation that the SC will not reverse its decision. Nawaw, mali nga ba si Senator Risa Hontiveros nang sabihin nitong may binaligtad ng unanimous desisyon ng Korte Suprema? Sa isang pahayag, sinabi ng Korte Suprema na hindi nila alam saan galing ang pinagbatayan ni Hontiveros nang sabihin ito sa Senado na unanimous ang desisyon sa League of Cities na binaligtad kalaunan ng mataas na hukuman. Pinayuhan pa nito ang tanggapan ni Hontiveros na tignan ng online library at Philippine Reports ng Korte Suprema para sa tamang citation ng mga judicial records. Sa botohan ng Senado nitong Miyerkules, sa issue ng articles of impeachment, nagkasagutan sina Hontiveros at Senator Rodante Marcoleta. Kinontra kasi ni Hontiveros ang pahayag ni Marcoleta na imposible nang baligtarin ng Supreme Court ang unanimous ruling tungkol sa articles of impeachment, kaya dapat na itong i-dismiss. Unanimous decision. Ewan ko lamang po kung merong magbo-volunteer ngayon na abogado in the last 40 years na sinasabi ang isang unanimous decision na ang karakter niya ay sinabi na ab initio, void ab initio, unconstitutional, violative of due process. Pero naglatag ng kanyang resibo si Hontiveros. As reversed
a unanimous decision in a lot of instances before. Dalawa lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the Philippines versus COMELEC. Original decision 2008, reversal on motion for reconsideration 2009. Isa pa pong halimbawa, International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications Inc. o ISAA et al. Versus Greenpeace Southeast Asia. Original decision, unanimous, December 8, 2015. Reversed unanimously on MR din, July 26. Matapos ang statement ng Supreme Court, umamin naman ang pagkakamali si Hontiveros, mahalaga raw na itama ang kanyang pagkakamali. Pero nanindigan siya na may desisyon ang Korte Suprema na binaligtad. Yan ang kaso ng Agri-Biotech Applications Inc. versus Greenpeace Southeast Asia na dinesisyonan noong July 2016. Pero sabi ni Marcoleta, hindi pwedeng ikumpara ang impeachment case sa desisyon ng Korte Suprema sa BT Talong. Yung BT Talong. Oh, yung bio... Yung mga modified. Bioengineered. Kaya nga ang tanong ko, pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional, violative of due process, Wala naman due process. No. void ab initio, o pinag-uusapan lang ni Talong. BT Talong pa lang issue doon. Yung BT Talong yan eh. Kasi nga, yung iba, teka, alam mo yung mga modified Organism. yung iba doon ayaw kumain na. So sabi niya gano'n, yung constitutional right namin ayaw kumain nun. Okay, so sige palagay mo, nandun ang unconstitutional, di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akmala yung sinasabi niya. May payo naman si Marcoleta kay Hontiveros. Aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Naniniwala naman si Marcoleta na hindi na mababago ni Hontiveros ang kanyang maling impormasyon kahit pa magpaliwanag. Itinulad pa ni Marcoleta sa isang trap sa isda si Hontiveros na pumasok pero hindi na makalabas. Yung isasadya, pagpasok mo ron, madaling pagpasok eh. Ay, hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun eh. Yung parang pagpasok mo, pag ano mo, nakaano na yun. Kahit anong gawin mo doon, hindi ka na pwedeng lumabas. Ngayon, magbibigay tayo ng ating reaksyon tungkol doon sa hinanakit sama ng loob ni Boss Ben Bitag. Kasi naman kayo, mga ob-ob na mga vloggers, nilalahat ninyo, kagaya ng sinabi niya, marami silang mga tulfo na kanya-kanya silang pag-iisip. Hindi sila pare-pareho. Bagamat, pare-parehas ang kanilang mga apelyido, pero syempre, may kanya-kanya silang prinsipyo, paniniwala, at kung ano pa man ang tawag dyan. Pinaliwanag na ni Boss Ben ang kanyang damdamin kaya kayo, lagot kayo, mga ob-ob na mga vloggers na sinasabi ninyo, akala ko ba matapang ang mga tulfo? Yan ang sinasabi ninyo, mga ob-ob. Eto ngayon, ba't hindi nyo salagin ito? Si Boss Ben Bitag Tulfo. Yari kayo ngayon. Ito sinasabi natin dito kasi matatapang lang kayo dyan sa mga channel ninyo. May mga bading pa. Sorry for the word ha. Bading bayot na kumbaga akala mo naman kung sino. Ito lang pala katapat ng mga tulfo. Nilalahat nyo kasi. Isa, dalawa o dalawa lang ang nagkamali. Lahat na ng tulfo nagkamali. Kagaya ng sinasabi natin, kagaya ng kasabihan natin, ang kay Pedro ay kay Pedro. Hindi pwedeng mapunta kay Juan yan. Kung ano man ang kasalanan ni Juan, hindi pwedeng ibintang yan kay Pedro. Mga ob-ob kasi kayo. Yan lang ang alam ninyo para sabihin na matatapang din kayo dyan sa mga channel ninyo. Eh, paano ngayon yan? Nabitag kayo. Pumasok kayo sa bitag ni Boss Ben Tulfo. Kaya, ano ang sabi niya ron? Anong sabi niya? Huwag niyong lalahatin. Bibiltahan ko kayo. Yari kayo ngayon. Mayroong ano dyan eh, may bading dyan eh. Naggaling-galingan din. Para lang makapagbigay ng kanyang content, ng kanyang video, ng kanyang saloobin para sabihin matapang dito, bading na ito. Yari kayo pagka binalikan kayo. Markado na kayo. Nabitag na kayo. Ang isyong ito ay nagsimula doon sa babae na di umano barangay chairwoman na pinagduduro si Senator Erwin Tulfo. Kaya sinasabi nito mga ob-ob na mga vloggers na dyan lang pala, tiklop na. Mga ob-ob ba kayo? Babae yun. Kaya hindi yung pinatulan ni Senator Erwin Tulfo. Pero kung nagkataon na lalaki lang yun, nako, may black eye ang mata nun. Black eye na, mata pa. Di ba? Kagaya ninyo, magkaka-black eye rin kayo pag kayo natsambahan ni Boss Ben Bitag Tulfo. Kaya lumabas kayo, mga ob-ob kayo. I-follow up ninyo, panoorin ninyo itong video ni Boss Rick para matauhan kayo, magising kayo, hindi yung puro lang kayo salita dyan sa mga channel ninyo. Puro lang kayo exaggeration. Ini-exaggerate nyo. Binibigyan nyo kagad ng konklusyon, binibigyan nyo kagad ng reaksyon kahit hindi nyo pa alam kung ano talaga ang totoong nangyayari. Kagaya ng sinabi niya, pag nagkamali si Erwin,
kay Senator Erwin yun. Pag nakabili si Rafi, Senator Rafi, kay Senator Rafi yun. Et cetera, et cetera, et cetera. Mga ubob kasi kayo. Ngayon, balikan natin itong si Senator Risa Hontiveros. May sinabi pa siya rito, hindi na raw siya makatulog. Yung kanyang kaluluwa ay binabagabag na siya ng kanyang kaluluwa. Nakadelikado yan, Senator Risa. Mas maganda na yung hindi kayo makatulog. Baka mamaya ang sunod na niyan, hindi na kayo magising. Napakahirap yun. Paano mo imagine yun? Ha? Mamili ka. Yung hindi ka makatulog o yung hindi ka na magising. Mamili ka sa dalawa. Pero kung ako sa'yo, mas pipiliin ko yung pangalawa, yung hindi ka na magising. Bakit? Kasi, tingnan mo, nagkakamali ka na nga eh. Nagkakamali ka na, fight ka pa rin ng fight. Laban pa rin ng laban. Kahit yung mga information mo, binibigay lang sa'yo. Kumbaga sa eskwela eh, kinopya lang, ginaya lang, Xerox, kumbaga. Pero pinaglalaban mo talaga, pinapakita mo na magaling ka, supla ka. Kay Senator Rodante Marcoleta, sa taong bayan, nakikita naman talaga kung ano yung iyong motibo. Hindi ba, madam? Ang dami mo kasing ginagawang kalokohan. Kung ano-ano pinagsasabi mo, kung ano-ano mga pangontra mo doon sa mga sinasabi ni Senator Marcoleta na nakalimutan mong abogado yun. Ikaw kasi feeling abogado. Saan ba nanggaling ito? Kasama lang naman ito dati ni Lea Salonga. Kasi actress ito. Stage actress. Itong si Senator Risa. Siguro gumanda lang yung pagkakataon, talagang ito siguro yung destiny niya, naging politician. At may gusto pang marating itong ali na ito. Gusto niya pa sa 2028, tatakbo ito. Tumakbo ka hanggang sa kaya mo. Takbo lang ng takbo hanggat kaya. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kayo naman mga upob ng mga vloggers, endorso ninyo ito. Talaga ipakita, ipamukha ninyo kung gaano kayo katanji Mga ob-ob kayo. Yan ang sinasabi natin dito kasi. Huwag kasi kayo magaling-galingan. Senator Rodante Marcoleta, matapat, matapang, may paninindigan, at hindi yan mababayaran. With that, kagaya na sinasabi natin dito, sana po nag-enjoy kayo rito sa munting video na pinakita ko. At mag-comment kayo dyan sa baba kung ano ba talaga ang mga nasa sa loob ninyo. With that, kagaya na sinasabi natin dito, at syempre nga pala, shoutout sa lahat na gusto ko pa-shoutout. At kung hindi pa kayo pindot niya, kulay pula. Pindutin nyo na yan. At maraming salamat po. 10K na tayo. Nakita niyo ito. So, mag-comment kayo ron kasi libre yun. Walang bayan. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat tayo lahat. Pero lang sa mataong. Pop-op. Pop-op. Op. Konyak. Gusto nyo?